Handa pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan si Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Iginit na palasyo bukas ang Pangulo sa lahat ng mga suwestyon na makakabuti para sa bansa. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Aljo, nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Lalo na aniya kung may makabuluhan na suwestyon ang pangalawang Pangulo. Hindi isinasara ng Presidente ang kanyang pintuan kay VP Duterte. Yan ang tiniyak ng Malacanang kasunod ang sinabi ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na ang hindi pagsuporta at pagsasantabi kay VP Duterte ay pagtalikod sa taong bayan. Kaugnay ito sa hinihinging pondo ng OVP para sa susunod na taon. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Hindi raw haharangin ng administrasyon ang mga programa at hinihinging pondo ng pangalawang Pangulo, lalo na kung nakabubuti ito sa taong bayan. Patunay dyan ang hakbang ng Department of Budget and Management na itaas sa 903 million pesos ang panukalang pondo ng OVP sa taong 2026 mula sa 733 million pesos na unang hiniling ng tanggapan. Hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. Pero daraan pa sa Kongreso ang mga panukalang pondo na lalamanin ng proposed 2026 national budget, bagay na hindi nasaklaw ng ehekutibo. Nakaraang taon, binawasan ng Kamara ang 2025 budget ng OVP na 2 bilyong piso at ibinaba sa 733 million pesos dahil sa pagtanggi nitong sagutin ang katiwalian umano sa paggamit sa confidential funds. Kaya payo ng Malacanang sa OVP. Kung mas nais niya po na mas malaking budget, bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Tipid naman ang sagot ng Malacanang nang tanungin hinggil sa panukalang batas na inihain ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Alinsunod sa Senate Bill No. 557 o ang President Rodrigo Roa Duterte Act na itinutulak ni Senator Marcos. Target parusahan ang mga individual na magsusuko sa mga Pilipino sa dayuhang jurisdiksyon nang walang warrant of arrest mula sa Korte ng Pilipinas, tulad umano ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Good luck po. Aljo, ayon sa Malacanang, obligasyon ng mga mambabatas na gumawa ng mga makabuluhang batas na magpapaunlad sa bansa at hindi para sa kanilang mga sariling kapakanan. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.